Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit nating balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang dalawang kaso ng pamahalaan kaugnay sa umunoy ill-gotten wealth at COCO levy funds ng pamilya Marcos at Romualdez. Ayon sa korte, ang halos sa 40 taong pagkaantala ng paglilitis ay lumabag sa karapatan sa mabilis na pagdinig at nakakaapekto na sa mga ebidensya at saksi. Kaya pinaburan sina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos at Juan Ponce Enrile. Ibinasura rin ang apela ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na muling buksan ang kaso. Habang sa hiwalay na desisyon ay ibinasura rin ang kaso laban kay Benjamin Cocoy Romualdez kaugnay na mahigit 5 milyong dolyar na umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Giit ng korte, ang matagal na pag-usad ng mga kaso ay nagpapakita ng pag-abandona na rin ng pamahalaan sa mga ito. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, bababa ng hanggang 6 pesos and 50 centavos ang pamasahe sa LRT2 sa pagpapatupad ng 50% na diskwento simula naman sa Lunes, March 23. Batay sa bagong fare matrix, maglalaro na lamang sa 6 pesos and 50 centavos hanggang 16 pesos and 50 centavos ang pamasahe para sa mga beep card users, habang 8 pesos naman hanggang 18 pesos ang para sa single journey tickets depende sa destinasyon. Sakop ng diskwento ang lahat ng istasyon mula Recto hanggang Antipolo, kabilang na ang mga pangunahing istasyon tulad ng Cubao, Katipunan at Santolan. Inaasahan na makakatulong ito upang mapagaan ang gastusin ng mga pasahero sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng tensyon naman sa gitnang silangan. Matapos ang kanyang pagbisita sa isang distribution center sa Laguna, sinabi ng Pangulo na hindi na daw dapat mangamba ang publiko dahil may sapat na imbak ng pagkain kahit sa pangmatagalan. Idinagdag din niya na nangako ang mga food manufacturers na panatilihing matatag ang presyo ng mga produkto hanggat kaya nila na maaaring umabot pa ng 1 hanggang 2 buwan. Patuloy naman na momonitorin ng pamahalaan ang supply at presyo ng pagkain habang nagpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.